Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Isang maulan na umaga po muli sa inyo pong lahat mga kapatid. At welcome sa paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng The Baptist Church CSI. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay nagsama-sama dito sa ating programa and I do believe na marami po tayo matututunan ngayong umaga pong ito. Kaya tune in at maganda po yung mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito. By the way, good morning din po sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, and also sa mga mission churches and mission pastors po natin na nandyan. Good morning po sa inyo pong lahat. Alright, di ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba, kundi si Doc Julie Castro. Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Maulan, mabagyong umaga. Yes. At I hope na nasa maayos po kayong mga kalagayan. At kung paalis naman yata na yung bagyo eh. Yo po ma'am, paalis na po daw siya. At, Nag-text sa akin kanina. Hindi man lang nagpaalam Oo, na oo. nabigyan ng dispedida. Anyway, maraming pong salamat at natutuwa ako dahil meron kaming baboy na malaki. Sino man na may pag-aari nun ay humihingi po ako ng kaprasong atay. Ilulubog ko lang sa mainit na mantika at iaano natin na sausawan ay kalamansi. Uy, sarap naman. Oo, sarap. Yun lang po at maraming salamat. Ang balita ko ay kay Pastor RJ. Maraming salamat, Pastor Opo, RJ. maraming salamat po, Pastor RJ. Doon sa nag-alaga at napaka-behave po nung baboy. Parang aso lang ka. Oo, tsaka alam niyang magsusuko na sa Buhay sa Panginoon. Anyway. Para sa manggagawa ito ng mga Panginoon. Oo, kakain ito eh. Talagang, hindi man siya nag-react eh. I mean, wala siyang Oo. Kung kahit sa biyahe, mami, all throughout the biyahe. Nakadungaw pa? Oo. Sitting pretty pa eh. Oo. Oo. Ikaw man naman ang may dun sa isang liblib na pa. Pero nabukirin. Oo. Anyway, natutuwa lang po ako kaya binabahagi ko sa inyo. Pero siyempre, batiin na natin ang mga taga-North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello po. Members ng inyong area ay tag na kayo. Napakaganda nito natin. Tamang-tama sa panahon. Oo. At mag-tag na, tag ba tawag? Opo, mag-tag na po sila Oo, at para marami pong matuto, kasi maganda rin po i-relate din po natin yan sa mga katawag nito karamdaman during the rainy season. Oo. Opo. Kaya mag-tag po kayo. Ayan. Batiin natin yung mga live viewers, Doc Julie. Ayan at sa mga comment section sila David Cartin. Ayan, hello po. At si Ma'am Regine Porillo. Ayan, hello po. Happy watching po, Ma'am. Sa mga bagong manonood po natin. At kay Ma'am Belia Quinones. And also sa aking mahal na asawa. Ayan, Ma'am Christy. And also Ma'am Estela Islawan. Hello po. Magandang umaga po. Sir Jeffrey Onsat. Yun, sa mga kasamahan nyo po dyan sa BJMP. Yan. At si Ma'am Mary Beth Agdon. Hello po. Ma'am Raquel Taha at si Ma'am Edna Tadeo. Yan, good morning. Ma'am Maylene Cosare, shout out sa lahat po ng nandyan sa Rollins. Presco Cart Marketplace. Ayan. Sir Ramon Escalada. Hello po. At kay Ma'am Gemma Krampatanta. Magandang umaga po, maulan na umaga. I hope na nasa maayos po kayong kalagayan kasi halos lahat ng mga lugar ngayon ay binabahana, no? Kaya hello po sa inyo pong lahat. Hello po kay Ma'am Rose Torres. Ayan, magandang umaga. At I hope na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Parang wala pang mga area members namin, ng Central South Opo. family. Ayan. Mga
nagpapahinga pa sila. Baka. Maganda kasi ang panahon ngayon eh. Sabi nga ni Pastor, yan ang gustong-gusto niyang panahon eh. Kaya hello po sa inyo pong lahat, no? I hope na nasa maayos kayong kalagayan, hindi kayo binaha, hindi kayo Ayan, sina Jeffrey. Si Sir Samuel Burse, ayan, hello po. At si Ma'am Leticia Aranda, hello po. Sabi niya po dito, good morning po IP, Sir Con, Doc Julie, and all Manila West family. Okay. Ayan. Hello po sa inyo pong lahat. Good morning. And Gemma. Ma'am Gemma, opo. Yan. Kamusta po ang inyo pong mga lugar? Binaha po ba kayo dyan? At or alam ko halos lahat ng mga lugar kahapon puro may tubig. Oo. Lalong-lalo Pero na so sa far mga naman, magandang balita dito sa Taguig. Hindi Oo. tayo binabaha. Wow. Mataas Saka kasi ang tide din, ma'am. ang galing din ng panahon lalakas, pero Opo. hihinto din siya. Hihinto din, Kaya oo. may tendency na Huhupa. Oo. humupa ang tubig. Yes. Yan. Hello po, Ma'am Mary Gonzaga. Happy watching po, no? And salamat sa Panginoon, nagsama-sama tayo. At Saka, batiin ko na rin yung mga umakyat ng Baguio. yun. Oo. Ma'am Muriel and family. Ayun. At sila Leslie ba? Opo, umakyat sila Ma'am din? Leslie. Opo, nandun din po sila ngayon. At siyempre, napakagandang scene yan. Yung magkita-kita sila ng mga, miss na nila yung mga uniko, iho, Yun. yung mga, mga anak nila dyan. Yan. Tama. Kaya, Ingat din po kayo kasi medyo hindi daw maganda ang Panahon. daan na Opo. paakyat ng Baguio. Maraming landslide, maraming mga bato-bato. malamang sarado na naman dyan yung Canon. Canon. Oo, hindi na nagpapadaan dyan. Pag mga ganyang panahon, hindi na nagpapadaan dyan sa Canon Road eh. Ayan. So, alright, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo, mga kapatid. At para at least marami po tayong mapag-aralan at matutunan ngayong umaga pong ito. At I do believe na itong programang ito ay patuloy po na nagiging blessing po para po sa atin. At ako po muna magdi-discuss sa inyo ngayong hapon pong ito, ngayong umaga pong ito. Kasi wala po sila Ma'am Ces at si Ma'am Leslie. Si Ma'am Leslie ay nandun po sa Baguio at ngayon naman po si Ma'am Ces ay medyo hindi po magandang kanyang kalagayan. No? Kaya pag-pray po natin si Ma'am Ces. Kayo rin po mga kapatid, itong mga gantong mga panahon, talamak talaga ang mga mga trangkaso, sipon, ubo, yan. So, bunga yan po ng gustong-gusto kasi ng ganitong panahon yung mga virus din eh. Kaya gustong-gusto nila yung mga ganitong klaseng mga panahon. Kaya mas maganda makapag-invest tayo sa ating kalusugan. Lalong-lalo na pagdating po sa ating immune system. Di ba? Tinalakay ko po yan sa inyo last time. So, magandang malaman po natin. Yan po yung natin eh. Yung kumbaga sarili nating doktor sa ating katawan. Kailangan lang natin palakasin. Oo, yan yun. Kaya mas maganda ay lang natin yung palakasin lang natin ng palakasin yung ating pangatawan. Ayan. At saka gusto ko rin batiin ang mga estudyante. Ay, oo. Tama. Oo. Masasaya sila pero I hope, sabi ko nga doon sa apo ko, ay Bible notes ka lang, tuloy-tuloy mo lang yan at wag puro laro ng gadget. Yon. Kayo, review na rin kayo at kung kaya nyong gawin ang inyong mga paces, gawin nyo na kesa para hindi rin kayo maghahabol. Tama. Kasi yan, kumbaga mag-advance work sa mga nagpe-paces at para naman sa mga kabataan ay mas maganda, wag nyong ilagay ng parang mag-relax. O kaya tulungan ninyo ang inyong mga magulang. Yun, oo, maglinis ng bahay. Maglaba. Yan, oo. Kaya yan ang mga dapat ninyo gawin. Or, mas maganda, sumama sa nilang mga areas. Oo. Maganda yung mga ganon. At habang walang pasok, makapuntos kayo sa Panginoon. Di ba? Sumama lang sa mga Saka areas yung mga natin. nag-area, ingat din po kayo. Huwag kayong magpapakabasa. Huwag po kayo magpapakabayani. Oo, bayani. Kasi mahina po ang inyong mga immune system. Oo. Kaya ingat-ingat lang mga kapatid ha. Huwag masyado. Pag may baha, huwag nang lulusong. Mga ganun na. Para? Iwas sa tatalakayan natin.
Oo. Hello po. Tutuloy niya po yung kanyang udlot. Yes. Hello po kay Sir Francis Epe at kay Ma'am Rhea Espiritu. Ay, meron na. May ka-area ka na, Ma'am. Ayan. Oo, Ma'am Rhea Espiritu. Alright, sige po. Bigyan ko kaya ng 100 peso daw dyan si Rhea kasi the only, Central South na nanood ngayon. Si Ma'am Leticia Aranda ba? Saan kayo ba si Ma'am Leticia Kasi Aranda? South side. Southside. Yung Okay. ano yan? Sir Sam. Sam. Okay. Yan, alright. Sige po. At tuloy-tuloy na tayo mga kapatid. At sabi nga ni Ma'am Julie, tutuloy ko lang po yung aking discussion. Naudlot the discussion last time. Mga common skin infection during the rainy season. Kaya nga mga kapatid, ito yung talagang talamak na nakukuha po natin sa mga pang-araw. Lalo na pag rainy season, pag lumusong ka sa baha, nako, ito talagang may tendency meron kang makuha nito. Nako, sabi ko po sa inyo, hindi po biro ang mga karamdaman po na ito. Lalong-lalo na yung mga po natin, mga anong tawag nito, Doc Julie, yung mga tuwalya po natin na hindi naman agad na natutuyo. Yan. So, kasi walang walang araw eh. Sir, yung kumuha ng baboy. Ang layo na nila. Baka may ganun na. Oo. Kaya kailangan. Actually, meron. Ang inaalala ko, baka magkaroon siya leptospirosis. Yun na nga. Oo, yun na nga. Kaya nga, yun ang inaalala ko, Doc Kasi Julie. ang mga daga doon, Oo. kinakain. Kaya mag-ingat po tayo, ha, mga kapatid. Kaya ito po, ayan na, nagtag na siya ng mga... Nanawag. Ikaw lang ang bibigyan ng 100 peso load. Huwag ka na magtawag. Si Ma'am Biring. Ayan, hello po, Ma'am Biring Galindo. Ayan, si Ma'am Gretchen Bautsit at si Ma'am Tignan Jasmine mo, ang de la dami Cruz. namin. Kung nanonood yung mga batang yan, Ay, oo. Salamat po sa Panginoon. iwas buni kayo. Iwas infectious Yeah, iwas skin diseases. infection po kayo. Okay? So, last time na tinalakay po natin ay patungkol po dito sa kilalang buni or tinatawag nating ringworm. Yan. So, yan po yung last time na tinalakay po natin. I hope na nakuha nyo po ito, no? At meron kaming mga ilang-ilan na mga remedies kapag meron po kayong ganito, yung buni. Ayan. So, yan po yung mga common skin infection po natin. At binigay ko po ng mga po dyan, remedies ay patungkol doon sa home remedies natin. Saan na nga ba yun? Yan, yan. Tawag po dyan ay yung coconut oil. At meron po tayong aloe vera, apple cider vinegar. Yan. At tea tree oil, oregano oil, at iba pa. Okay? So, yan po yung mga binigay ko pong mga remedies po sa inyo. Ngayon naman po, ang tatalakayin naman po natin is itong athlete's foot or mas kilala sa Tinea pedis. Alright? So, yan po ang ating tatalakayin ngayon or mas kilala po sa ating alipunga. Yun. Lagi po natin naririnig po yan. Alipunga or tinatawag nating athlete's foot. Bakit nga ba tinawag na athlete's foot ito? Kasi kadalasan ito po sa mga athlete. Okay? Sa mga athletes, mga manlalaro. Kasi bakit po sa madalas sa mga manlalaro ito? Dahil po ito sa sa kanilang lagi po silang nakamedyas, pinagpapawisan ng kanilang paa pag sila ay naglalaro. Way back naman dati mga kapatid, wala pa naman air-conditioned na wala pa naman air-conditioned na basketball court eh. 'Di ba? Wala namang ganun dati, open lang 'yan dati. Kumbaga, nasa stadium lang 'yan. Wala pa yung air-conditioned room. So, pag ikaw ay manlalaro, ay talagang mapapawisan yung paa mo, babad sa pawis. Kaya ito po ang nakukuha po nila, athlete's foot. Yan. Yan po ang kadalasan. Ano bang meron dito pag sinabi nating athlete's foot? Ayan. So, doon sa word na atleta. Opo, atleta. Athlete's foot, also called as Tinea pedis, is a contagious. Take note of that word, mga kapatid. Contagious disease or contagious fungal infection that affects the skin on the feet. Alright? It can also spread to the toenails.
Oh, nakita niyo po 'yun. Kaya minsan mapapansin po ninyo yung mga toenails ng mayroong athlete's foot or may fungal infection, naninilaw. Naninilaw tapos parang ang tawag nito, parang kinakain na yung ano. Ganyan kasi ang fungal mga kapatid. Pag fungal infection, parang kinakain unti-unti yung mga ang tawag nito, yung mga buhay na laman natin. Ganyan po yan. Ganyan po ang fungal infection, mga kapatid. At sabi nga dyan, it can also spread to the toenails and the hands. Akalain nyo po yun, no? Sa mga kamay-kamay po natin. Oh. And the fungal infection is called athlete's foot because it's commonly seen in athletes. Yan nga po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Kasi nga po, itong mga atleta po na ito, pawisin. At alam nyo po, pag ikaw ay pawisin, gustong-gusto po yan ng fungi. Oh. Kasi lalo na sa mga kulob, yung kulob na area, yan, yung kulob na lugar, yan. So, gustong-gusto nila yan, tapos mamasa-masang lugar. Kaya nga, common po ang fungal infection saan? Sa paa, sa kilikili, sa singit, yan. Gustong-gusto nila yan sa mga scalp area. Di ba, yan yung mga madalas nating mga pinagpapawisan? O kilikili, sa may likod, sa may singit, sa may puwetan, sa may dito sa may paa. So yan po yung mga common. Kaya gustong-gustong pamugaran po yan ng mga fungi. Yan po yung dapat po nating malaman. Kaya nga, ang ini-encourage namin ni Doc Julie last time ay kapag kayo po ay pinagpawisan, maligo po. Opo, maligo. Magkuskus. Kasi ang alam niyo po ba ang fungi, mahirap po tanggalin po yan. Hindi po yan basta-basta natatanggal lang ng parang hinugas-hugasan. Mula ang ganyan. Hindi po. Kinakailangan po niyan talagang matindihang kuskusan, mga kapatid, pagdating sa fungal infection. Kapag ang paa nyo naman po ay pawisin, no, maganda po, ugaliin nyo po na ang inyo pong medyas ay hindi nyo po talaga inuulit. No? Lalo na kung alam nyo whole day po kayo, magbaon po kayo ng magbaon po kayo ng tawag nito, medyas. O half of the day, magpalit na po kayo ng medyas. Huwag nyo pong papaintulutan na alam nyo pong pawis na sa loob, tapos hayaan nyo lang, or nabasa na sa loob, hayaan nyo lang. Magbaon po kayo talaga. No? And then, kapag dating sa bahay, or kapag off day nyo na, hindi kayo papasok, yung mga sapatos po ninyo, ay ibilad nyo po sa araw. Mahalaga po yung mga bagay po na yun. Huwag niyo pong idediretsa agad doon sa lalagyanan ng sapatos at doon na lang po siya. Yun po ang gustong-gusto ng fungi. Pamumugaran po talaga yan. Kaya nga minsan magugulat ka, bakit hindi nawawala yung pangangati sa paa? Bakit pabalik-balik yung pangangati sa paa? Nagpalit naman na ako ng medyas, naghugas naman na ako. Wala na nakaraan tong sugat na to. Tapos bumalik na naman. It's because yung sapatos mismo may fungi. Babalik ulit yun, kakapit ulit po yun sa atin. Nakuha nyo po yun, hanggat hindi na papatay yung pinaka-cause, ay talagang wala pong mangyayari. Okay? So, yan po dapat po ninyo. Ano po yung mga causes po nito? Causes of athlete's foot. Sabi nga dito, you can catch the fungus through direct contact with someone who has it. Yun ang dapat ninyong malaman. Alright? Or, by touching surfaces contaminated with fungus. Nakuha niyo po yun, mga kapatid, no? Nakuha niyo po yun sa lahat po ng mga manonood po natin. Makukuha niyo po ito kapag direct contact. Nagkapaahan kayo, nagkapaahan. Or, ang alam niyo madalas po dito, yung common na bathroom. Yan, common po ito. Lagi po itong nangyayari. At madalas po ito. Kaya nga athlete's foot, di ba sa mga atleta, iisa lang din po yan minsan ng shower room. No, pag pumunta sila sa shower room, doon na din sila magbibiis, doon tatanggalin yung sapatos, maglalakad-lakad sila. Yung walang athlete's foot, pag nalakaran niya yon, pwede mong makuha. Ayun, yun yung matindi po doon, mga kapatid, no? Kaya nga, pag doon kayo din naligo, share kayo ng pinapaliguan,
at meron siyang athlete's foot, pwede nyo rin pong makuha po yun. Kahit hindi po kayo nag-share ng medyas, hindi kayo nag-share ng tuwalya, hindi kayo nag-share ng sapatos, pwede nyo pa rin makuha yun through that kind of kaya nga, di ba, minsan mas maganda, ini-encourage po kayo na magsuot ng tsinelas kapag kayo po ay nasa common na bathroom or common restroom. Yan. So, mas maganda magsuot ng tsinelas, papasok, and also, ay ang dapat po ninyong maging mindful, kapag sinuot nyo po yung sa common bathroom, huwag nyo pong isusuot sa loob ng inyo pong bahay. Imagine niyo po yun. Maidadala nyo po yung fungus or fungal doon sa loob ng inyo pong tahanan. Talagang tandaan nyo po, touching the surface or surfaces contaminated with fungus. Pwede pong mangyari po yun. Hindi lang po by sharing yung medyas, sapatos, or ang tawag nito, yung sabon. Yan, minsan ganyan na nangyayari, no? So, wag niyo pong gagawin po yung mga bagay po na yan, no? Kung alam niyo po, ano po ba yung mga simptomas po nito? Mamaya may kita po natin. Tingnan niyo po ito. The fungus thrives in warm, moist environment. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo. Yung masang environment. Warm and moist environment. Saan yun? Sa paa. Sa paa. Kasi pag nagsasapatos ka, warm doon, and also pag yan ay pinagpawisan, moist na siya. Yan ang gustong-gusto ng fungus or fungi. It's commonly found in showers and lockers or locker room floors and around swimming pools. Nako, sa mga may hilig mag-swimming po dyan, no? Yung mga singit-singit, yung mga tiles ng mga singit, yung mga po natin yan, gustong-gusto po ng fungi po doon. Tandaan po ninyo, warm and moist environment. Yan ang gustong-gusto po nila. Kaya pinamumugaran po talaga yan, no? So, ano ba yung mga, sino ba yung mga at risk? Grabe yung fungi ng tao na to. Kumalat na talaga, hindi lang sa mga singit-singit, hanggang doon na sa may taas ng kanyang paa, kumalat na. Anyone can get athlete's foot, but certain behaviors increases your risk. So anyone, wala pong bata, wala pong matanda, wala pong pinipiling edad. Anyone can get this athlete's foot. Okay? Alright. Ano po yung mga pwede natin? Visiting public places. Alright? Barefoot. Nako, yan na po halos nangyari po sa amin naman kahapon. Visiting public places barefoot, especially locker rooms, shower rooms, and swimming pools. Yun, ma'am. Swimming pools. Sharing socks. Nako, wag po kayo siguro naman, wala naman na siguro nag-share ng socks, di ba? Kasi ano po yan, mga private things po yan. Sharing shoes, to pwede pa to. Nangyayari po talaga itong sharing shoes or towels with someone who has the infection. So pag alam po ninyo, na kayo po ay merong ganitong klaseng karamdaman, wag po kayo magpapahiram basta-basta. Wag niyo pong ibibigay din, no? Kung alam niyo, baka naman sabihin, alam niyo po nangangailangan. Ay sige, okay lang. Sige na, naman maganda nga yung nasa intention mo. Gusto mo talagang makatulong, pero at the same time, makakahawa naman din. Di ba? So, mas maganda kung mag-share ka muna, make it sure na talagang malinis, maayos, napunasan, na-sprayan. Mga ganun. Dapat ganun po. Wearing tight, closed-toe shoes. Ayun. Kaya nga prone ito lagi sa mga kalalakihan, mga kapatid. Prone ito sa mga men, lalo na dito sa ating church. No, bibihira dito na tsinelas lagi naka-shoes, laging naka closed shoes, naka-medyas. Yan. So, kaya nga pag ganyan tayo, at ito lang naman, tip ko lang naman din po sa lahat po ng mga kalalakihan.
Kung ganito po lagi ang lagi kasuotan, tayo mga men na nakakapakinig sa atin, lagi tayo naka-shoes, make it sure na may extrang shoes. Hindi pwedeng paulit-ulit po yung shoes, mga kapatid, no? Hindi pwede yung isa lang yung shoes ninyo, isa yung gagamitin sa area, isa yung gagamitin sa church, isa rin yung gagamitin sa pang-araw-araw. So, maano po yun? Wala pong talagang pamumugaran po talaga ng fungi po yun. Kinakailangan mayroon kayong extra. Merong ginagamit it para makakapagpahinga, makasingaw yung init, makasingaw yung moist, pwede mong malinisan, pwede mong ma-sprayan muna yung isa, tapos isa naman ang gagamitin mo. At the same time, kung maraming shoes, dapat meron ding extrang socks. Hindi pwedeng 2 socks lang, mga kapatid. Dapat at least kahit papaano ay marami po talaga. No? Para palit-palitan. Pagdating dito, naligo, palit. Hindi mo pwedeng ulitin yun. Naligo tapos suot ulit. Hindi pwede, mga kapatid. Dapat papalitan. No? Tip ko lang din po yun. Kasi alam naman na natin, ganun lagi ang ginagawa natin. Alam natin lagi tayo nakano. So dapat marami tayong medyas, may mga shoes tayong extra. At least kahit papaano, meron kang 4 or 3 shoes man lang. Mga kapatid. Kaya naalala ko during our days, Opo. yung mga sundalo. May extra po. Oo, may extra yan. Actually, nagdodoble pa kami ng medyas para Oo. wag lang talagang maano. Tsaka yun nga, lalo na pag red alert, halos whole day hanggang sa naka-combat boots Naka-combat ka. ka na. O, wala nang Palitan. wala nang hubaran yun. Oo. Kaya maraming sundalo ang may mga ganyan. Ganyan. Oo. Sigurado rin po ito. Kasi ma'am, tulad niyan, pag sa training, lulubog sa mga gagapang-gapang, 'di ba? Tapos pupunta sa bundok. Yung mga balikatan natin. Oo, totoo po 'yan. Oh. 'Di ba pag kayo sumabak sa bundok, aakyat kayo ng bundok for training or kinakailangan datawid kayo. Hindi, wala naman sa bundok, wala namang po 'yan, mga kapatid, 'di ba? Hindi naman plain 'yan. Oh, tatawid kayo sa isang ilog. Alangan naman magtanggal-tanggal pa kayo nun, tapos suot ulit. Tapos alam mo naman pag sundalo, po yan, kinakailangan mabilisan ng galaw, may hinihit na time. Alangan naman tanggal muna, tapos pagtawid, saka ulit kabit. Hindi ganun eh. Hindi ganun yung sundalo, mga kapatid. Tuloy-tuloy yan. Yan. Sabi, si Sir, ano tawag nito? Denden? Anong pangalan nito? Sir Indong? Ha? Oo, si Sarah Indong. Indong ba to? Daniel, si Daniel. Oo, sabi niya dito, 2 lang daw yung combat boots niya. Yung sapatos niya daw siguro pang church. Tapos ito sa combat, 1 lang. Di ba, alam ko ma'am, nare-requesta naman yan. Or yun nga sasabi ko, magkaroon kayo ng investment pagdating po dito. Kasi ito na like for example, si Sir Daniel, di ba? Wag kang aasa doon sa issue lang. Oo. Kasi matagalan ng issuance ng combat boots. Opo. Kaya kailangan, meron yun nga sabi mo, may konti kang para bumili ka ng extra. Opo. Extra talaga, sir. Kasi, kumbaga, dyan na yung pamumuhay mo eh. Dyan na yung, yan na yung, kumbaga, yan yung way of living mo na. Lagi ka naka-combat. Parang sa amin naman, sa amin bilang full-time, ang amin naman, lagi kami naka-shoes. So, mag-invest ka na sa shoes. Mag-invest ka na sa sapatos. So, ganun lang yun, mga kapatid. During operation, sir. Yan, So, yun po yung sinasabi po natin. Kasi kung lagi na tayo nakaganyan, araw-araw, so dapat meron tayong pampalit. Kasi nga, makukuha nyo po ito, magkakaroon at nakakainis pa naman to. Pag combat, paano ka magkakamot sa combat? Sige. Sa combat boots. Ang katikayaan nito, mga kapatid, no? Ipadyak-padyak mo lang siguro yun. Wala ka naman, di mo pwedeng tanggalin yun. Daming sintas bago maano. So, mahirap, mga kapatid, pag nagkaroon po tayo ng ganito, no? At, sabi pa dyan, keeping your feet wet for long period of time, having sweaty feet, yan ang sinasabi po natin kanina, having a minor skin or nail injury on your foot.
So, yun po yan. So, nakikita nyo po yung mga at risk, kung sino pong meron po niyan, yung mga tawag nito, mamasa-masa ang paa lagi. Pawisin. Pawisin ang paa. Kaya nga meron tinatawag na mami, yung foot powder. Yeah. Yun. Kapag alam niyo mamasa-masa ang inyo pong foot powder. Ngayon, may nagtanong sa akin yan dati, ma'am. Sir, nagpo-foot powder na ako. Nagpo-foot powder na ako, pero ba't ganun? At the end of the day, ganun pa rin. Hindi pa rin. Ang tanong ko agad sa kanya, ilang beses ka nag-foot powder? Oh, isa lang, sir, nung umaga, ay wala na talaga yun. Oo. Saka hindi. Bago ka nag-put powder, nilinis mo ba? Yun, nilinis mo ba? Maayos ba? Saka yun nga yung all throughout the day mo na yun, hindi maglalast yung isang foot powder. Kinakailangan, may babaunin mo yun. Maya ka mag-foot powder talaga. Kasi nga, mamasa-masa eh. Diba? Oh, like kahit nga sa deodorant best example sa deodorant. Kahit sabi mo 24 hours yan mga kapatid, nakalagay doon sa kung pawisin ka talaga. 24 hours na hindi pawisin. Kung pawisin ka, hindi talaga. Kaya dapat meron ka rin baon, di ba? So, yan, dapat maya't maya maglalagay ka rin. Punta ka sa restroom, lagay ka ng foot powder mo. Yun yung sinasabi ko, pag pawisin ka, hindi ka pwedeng isang medyas lang per day. Tapos all throughout, suot-suot mo na yun, hindi pwede. Kinakailangan, at half of the day, palit ka na, then yung isang mo, ilagay mo sa plastic, lagay mo sa bag. Ganun po yun. Ganun po talaga para maiwasan nyo po ang mga ganitong pangyayari. Saka pagka yung talagang pawisin na, pa-check up din. Oh, Kasi meron talagang gamot o na pwedeng ibigay sa inyo para maiwasan yung pagpapawis ng ating mga paa. yeah. Yan. Meron din mga ointments na dinalagay po dyan, mga kapatid. No? Kaya, para maiwasan po natin. Kasi magiging paulit-ulit po ito. At ang masaklap pa nito ay mapapasa po natin sa mga kasambahay po natin. Okay? So, symptoms. Ay, grabe. Yan, Para karamihan mga para may- sundalo, ganyan eh. Oo, para may keso, no? May keso sa... Ayan, anong pong symptoms? Itching, stinging, and burning between your toes or on soles of your feet. Yan, lagi niyo punta. Itching, stinging, and burning. Kaya nga, sabi nga nila sobrang sarap kamutin yan. Para hanggang doon sa magsusugat na. Sabi nga, heaven. Oo, heaven pag kinamot. Oo. Blisters on your feet that itch. Yan. Nakita niyo po yung picture. Ganyan po ang fungal infection. Ayan. Oh, kitang-kita niyo po. Parang scaly, dry. Yan. Tapos, Saka kung pwede, huwag nyo nang paabutin sa ganyang kalala. Konting gusto niyo po ng example? Example po ko dito. Mother Vince, sa likod dito. Ay, gano'n. Matutukan natin ng ito po, cheesy like talaga ito, mga kapatid, no? Kaya nga, yan po yung madalas namin sinasabi na, kumbaga dapat maiwasan ito. Kasi hindi to biro, mga kapatid. Kumbaga, lalo na kapag nagtanggal ka na ng shoes, yan yung sinasabi nilang umaalingasaw. Hindi po normal yon, mga kapatid. Hindi normal na mabaho ang paa. Okay? Parang kailangan kapag wala kang fungal infection, pag nagtanggal ka ng shoes, kahit all throughout the day, walang ganong amoy yan. Walang amoy yan. Kasi nga hindi Pero pag meron kang fungal, isang oras mo palang suot yung sapatos mo, mga maalingasaw agad. Oh. Okay? So, yan. Ang fungal infection, mga kapatid, ano po yan? Mabaho po talaga siya. Oh, medyo may amoy. Sorry po, Ma'am Rosalinda Calara. Pasintabi po sa may mga sa mga nanananghalian or mga nag-aalmusal or sa mga nagkakape, nagtitinapay, pasintabi po, pasintabi sa mga kumakain, oo. Palitan mo na yung picture. Palitan mo na daw yung picture, Sir Chan.
Basahin mo ng maigi. Opo. Yung symptoms. O, itching, Itching, ganyan, blister. stinging, and burning. O, change mo na yung Yan, change mo na yung picture. Palitan mo na next picture na tayo, Sir Nakakaya Jan. naman kay Ma'am Rose. Ba- keso yan keso. So, ano po yan? Actually, medyo light pa nga ito, mga kapatid. Itong nasa picture na yan. Oo, light pa yan. Yung pag yung nandun na sa may mga talagang hinlalaki po nila. Tsaka hindi, parang ano, talagang nilapit ko no? Kumakain nga si Ate Rose. Pakain pa lang daw, sabi ni Ma'am Blessy. Heronimo. Ayan. So, ano po ito? Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung amoy ng paa, senyales na po yan, no? Kaya kapag may amoy po, nako, delikado po yan. So, Tsaka pakiwari ko yung picture na yan. Pagaling na yan eh. Kasi nag-ano na eh. nag-face na. Pero yan nga, actually yan yung time na Makati, ma'am. Yan talaga yun. Yan talaga yun. Yung talagang... Mukha kanina, yung pulang-pula siya. Oo. Yun. Yan, ano na yan eh. Ito... Nalagyan na ng powder. tatandaan niyo po, the more kamot, the more ano to. The more nakakalat. Kaya hanggat maaari, wag The niyo more pong... Dakati. Pero alam niyo po 'yun, hindi mo may iwasan kahit sabihin, wag mong kamutin. Wala. Hindi talaga. Talagang kakamutin mo talaga ito. Kasi hindi mo matitiis sa sobrang kati eh. Oo, ganun po 'yan. Diyan, Ganun. palitan mo na. Ang dami na na kumakain sila. Sabi, sakto sa tanghalian. Ayan. Yan ang simptomas ng, kita nyo po yan, grabe. Blisters on your feet that Alam niyo itch. na po kung ano ang ugali ni John Kilaito. Alright, sige, next picture, sir. Mas next masaya picture. siya na kayo. Nauumay kayo sa pagkain. Next picture na, sir, para, ito pala, ito. Yan! Crack, ayun, naku, meron pang isa pa pala, Doc. May isa pa pala. Cracking and peeling. Skin on your feet. Most commonly. Isa ko na basa para mapalitan. Most commonly between your toes and your soles. Tusino pa naman. Tusino pa Oo, ulam. sabi ni Ma'am Bella, yaks! Yan. Alam niyo sa mga babae, hindi common to sa mga babae. Kasi, Mga open toes. naka-open shoes, eh. open shoes kasi sila eh. Walang problema dito sa mga to, sa mga girls talaga. Hindi gaano. Except na lang pag guard. Yan, yung mga guard. Sundalo, yan. Basta pag pero kasi pag sa mga girls, may time kasi sila na magchinelas or mag-open shoes. O kunyari, guard man sila, open shoes, pwede na. O, di ba? After the pwede na. So, dry skin on your soles or sides of your feet, raw skin on your feet, yan. Discolored, thick, and crumbly toenails, and toenails that pull away from the nail bed. Yon. Ay, parang may kilala ako, nagkusang tumanggal na yun. May kilala ako no na, so grabe na talaga ang fungal infection niya. Oo, yeah. Sabi niya, "Ew." Naagnas na. Oo, naagnas, ma'am. Naagnas yung Sabi niya pa, sir, natanggal na yung kuko ko. Bigla na lang siyang natanggal. Ay, sabi ko, parang malala yun. Pero mga kapatid, Baka leprosy na yun. anti-fungal cream lang po. Yan lang po ang dyan, no? Mabuti na lang maanghang ang ulam ko. Parang ma'am, no? Chicharon. Sorry po, hindi po, na-tsempo lang po na. Ay. Ano ba yan? Ayan, diagnose. Ewan ko naman kay Conrad kung saan pinagkukuha yung mga picture. Pwede namang isulat lang yung diagnosis. Huwag ka na maglagay ng picture na Para makita nila, Doc, kung anong itsura. Alam na nila yan. A doctor may diagnose athlete's foot by symptoms or a doctor may order a skin test. Yon. Minsan yan, kumukuha po sila ng yung flakes ng skin. Yan. Kinukuha po nila yan at tinitignan po nila kung
kung anong pong type ng fungal infection. Kasi alam niyo po mga kapatid, merong mga may mga fungal cream pero wala pa rin, hindi pa rin tinatablan. Oo, merong mga ganyan. Kaya nga dapat malaman kung anong klaseng fungal infection po sila. Okay? A skin lesion, potassium hydroxide exam is the most common test for athlete's foot. Yan. A doctor scrapes off a small area of this affected skin and places into a potassium hydroxide. Yun ang ginagawa. May mga test po na ganyan. So, ano po yung mga ointments na pwede po nating mailagay po dyan? Ayan na, yung tinatawag po natin mga over-the-counter drug medications or over-the-counter antifungal infections. Yan po yung miconazole, yan, or terbinafine, clotrimazole, at butenafine and tolnaftate. Yan. Meron po tayo niyan, no? At ang kilala po sa atin, may kilala sa atin, ma'am eh. Nizoral. Nizoral cream. And meron pang isa yung Trocid. Yan, Trocid. Kilala po yan sa atin. No? Yan po yung pwede nyo po mabili. Over the counter po yan. Medyo may kamahalan. Yung maliit po niya, nasa 100 plus na po yan. No? Yung medyo maliit-liit lang. Yung pinakamaliit. Fungal medication. Mahal. Mahal yan. Saka matagal ang gamutan. Yeah, Trocid mga kapatid, talagang commercialized na yun eh. Yung Trocid, ano pa ba? Yan, meron pa isang yung miconazole yan. So, ito po yung mga over the counter. Pag pumunta po kayo ng like Mercury, Watson, sabihin niyo lang po antifungal or pang athlete's foot, pang alipunga. Alam na po nila yan. Oo. Yan. So, mas maganda kunin niyo na po yung Sabi ni Jeffrey. sakto. Paanong manok yung ulam? Yun, sir. Yan. Walang mga athlete's foot yan, sir. Yung mga wala po mga ganyan yan. Crispy pata. Ayan. Yan. Topical prescription strength, cotrimazole or miconazole. Oral fungal, meron din po tayo niyan. Intraconazole. Yan, mga Canesten. Yung Canesten, yun. Sabi ko po, Canesten cream. Yan. Kilala rin po sa atin yan. Canesten and Trocid. So, ano yung sabi? Nizoral. O, yun. Mga over-the-counter po yan. Pero it's up to you kung saan po kayo magiging hiyang. Oo. Pero ako, mga kapatid, trusted and proven ko na po yung yung Canesten saka yung Trocid. Yan. Yung BL cream. Yan, pwede rin po yan. Yung BL, mura lang din po yan, no? BL cream, pwede po yan. Yes, sir, pwede po yan. Pero, I'm not sure kung ano pong meron pong properties ang BL cream eh. Pero, according po sa mga testimonies, maganda po talaga siya. Nakakatulong po yung BL cream po na yon. Alright? Pero hindi ko lang po sure, sir, kung ano po yung yung nilalaman po niyan. Pero most probably, kung effective po siya, ay meron po siyang antifungal properties. Sir, sa kamay po, may nakita po ako sa mga nagtitinda at naglilinis ng isda, as in parang alipunga din. Oops, baka po ito po yan. Meron po tayong tinatawag na eczema. Yan. Baka kasi magkatalo po kayo dyan eh. Meron po tayong eczema at meron din po tayong tinatawag na, ito po, yung eczema po wala pong wala pong amoy. Oo. Ano po yan, tawag nito, most nangyayari po yan sa kamay, sa siko, yan. Oo. Saka dito sa mga open areas, eczema. Yan. Iba po yun iba po ang fungal. Kaya nga po, tinetest yan eh. Yung sinasabi ko po sa inyo kanina, tinetest siya. Kasi minsan, yung eczema po, hindi po yan nadadali ng antifungal cream. Kasi hindi po siya fungi. Iba po ang eczema. Oh. Ang alam ko, ma'am, eczema is allergy yan eh. Palang allergic yan, infection po yan.
Like for example, meron po kayong allergy sa rubber. Meron po kayong allergy sa sabon. Yan. Iba po yun. Magkaiba po sila. Okay? Eczema po ang tawag po dyan. Pero almost alike po sila. Magkasing tulad po sila. Oo. Kaya wag po kayong saka yung eczema po, hindi po siya nakakahawa. Hindi po nakakahawa ang eczema. Oo. Siguro tatalakayin po natin sa susunod yung eczema. Magandang matalakay po natin yan, no, sa mga susunod po nating aralin. Ano ba ang meron sa eczema? Okay? Allergic reaction po ng ating katawan po yan. Okay? So, ito pa, topical steroids, oral grabe yung paa, Parang may keso na, no? May kesong binalot doon sa Ginumpa. Pasintabi ulit sa mga kumakain, no? Ang kati siguro niyan sa ganyang grabe, ang dami na, no? Mga kapatid, kapag meron po kayong ganito, wag po kayong lulusong sa baha, ha? Wag po kayong lulusong sa baha. Kasi pwede pong break sa skin yan, break sa skin, pwede pong pasukin ng ng leptospirosis. Kaya wag po kayong lulusong sa baha. Kaya ewan ko lang po yung kasamahan ko po kahapon. Ang lakas nga ng loob Siya pa kumuha doon sa Siya pa ang lumusob doon. Hindi man lang nagbota o ano. Walang pakunta. Parang wala siyang ganito. Ha? Ayan. Ayan. Home care. Next time na natin po ito, home care. Naabot na po tayo ng ating oras Home care. Tinapos ko na sir ang pagkain. Ang binilisan niya ng pagkain. Ni Ma'am Rosalinda Calara. Tinapos niya na daw ang pagkain po niya. Yung gagawan po ni Jan Kilayko. Okay. So again paalala po mga kapatid, kapag meron kayong ganyan, itching sa paa, wag po kayong lulusong sa baha. Wag nyo pong isakripisyo wag po kayong magpa-superhero mga kapatid, ha? Wag po kayong lulusong kasi break sa skin po 'yan. Okay? So wag po kayong lulusong sa baha. At delikado po 'yan. Okay? So paalala po lang 'yun. Gusto ko lang pong i-remind yan sa bawat isa po sa atin. I hope na may natutunan po tayo. Actually mga kapatid, anong tawag nito? Yung home care ng nung alipunga at nung buni, parehas lang din po sila. Almost the same lang din po sila. No? Kasi fungi infection silang dalawa So almost the same lang din po ang kanilang treatment. Tea tree oil, aloe vera, hydrogen peroxide, yung tinatawag natin agwaksinada. So yun po yun. Yun po yung mga dapat po natin gawin. Okay? So I hope maliwanag po ang aking binigay para po sa inyo. And I do believe na ito po ay malaking tulong po sa lahat po ng mga nagsusubaybay po sa atin. Lalo na for this rainy season. Okay? So bago tayo magtapos, Doc Julie, baka may gusto ka muna sabihin sa mga live viewers natin. Ang masasabi ko lang po, humingi po ako ng tawad. ng paumanhin na nasabay po ang topic nito sa inyong pagkain, tanghalian. At ang may kinalaman po diyan ay si Jan Kilayko. Tinapos niya na daw yung pagkain niya. Maraming salamat, Sir Conrad, at timing Opo, ang opo. natin na Totoo po ito. ang topic natin ngayon. At sa susunod po, yung treatment na. Treatment. Pareho rin siya ng buni, ay Dediretso tayo siguro sa eczema, ma'am, after nun. na natin. Tuloy na natin yun. Yun lang po, maraming salamat at nawa ay ingat po kayong lahat dahil may bagyo pa rin po. Opo. Okay? Tatlo pa nga yung nakalinya Oo. Kaya salamat po sa Panginoon at natapos po ang ating topic at sa susunod po itutuloy lang po natin yan, no? At makinig at matuto mga kapatid kasi very common sa mga kalalakihan po ito, no? At I do believe na itong program na ito ay naging blessing po para po sa atin. At mamaya, i-air na po in the Baptist Lunch
Tune in at maganda po yung mga tatalakayan dyan, lalo na sa mga leader ng tahanan. Mas maganda maka-tune in po kayo dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch.